Ito yung computation na gusto kong matutunan yung mga kasari. Example lang to dati ha. Ngayon kasi malalaki na ang mga quota natin, palibasa mahal na yung mga bilihin. Kumusta mga kasari? Welcome back sa ating channel. Welcome back sa ating munting sari-sari store. Alam nyo, bago tayo magsimula sa topic natin ngayon, may gusto muna akong itanong sa mga kasari natin. Gusto ko itanong sa inyo para magka-ideya rin yung ating mga viewers dyan na nanonood. Mga kasari, magkano ang starting puhunan nyo no nag-umpisa kayo sa pagtitindahan? So, comment nyo dyan sa baba mga kasari. Babasahin ko yan at babasahin ng iba nating viewers. So, yan ba ay 500, 5,000 o baka mas malaki pa? Sige na, comment nyo na para makita natin ang iba't ibang simula ng ating mga diskarte. So ngayon mga kasari, pag-uusapan naman natin yung isang topic na napaka-importante. Ito yung puhunan at ROI, Return on Investment. Marami kasi ang natatakot mag-umpisa dahil akala nila ay kailangan ng 10,000, 20,000, ganun agad yung puhunan. So sa video na ito, ikikwento ko sa inyo kung paano ko napalago yung halagang 3,000 pesos na puhunan ko at kung paano ko ito nabawi sa loob lang ng 2 buwan. Oo. So pero ito, disclaimer lang ha, sobrang tagal na nun at iyon ay sobrang baba pa ng puhunan sa bawat produkto at paninda natin. Ayan, sa totoo lang mga kasari, hindi ito yung unang beses na nagtindahan ako. Yung pag-start ko ng pagsasari-sari store, on and off ako. Maraming beses na akong sumubok sa pagtitindahan dati. Iba-ibang puhunan, iba-ibang halaga. May malaki, may maliit. Pero aaminin ko, nagkamali ako sa mga yon nung una. Hindi siya nalugi, pero hindi ko siya natutukan ng husto. Pero itong pinakahuling subok ko na, ito na yung naging seryoso ako. So, galing ako sa pagtatrabaho sa isang factory dito sa amin sa malapit na bagong bukas. Kaya nainganyo ako mag-apply. Pero bago ako mag-apply doon, may tindahan na rin ako na iniwanan ko. Hindi siya nalugi pero in-stop ko. So, nung nag-resign ako, yung huling sahod ko, may natirang 3,000 pesos. So, sabi ko, ito na, itatabi ko to para sa tindahan. So, dahil alam ko na yung takbo ng pagsasari-sari store, hindi na ako nagpadalos-dalos. So, ang ginawa ko mga kasari, nag-focus na lang muna ako sa mga basic at fast-moving items. Yung mga bagay na alam kong kailangan ng mga kapitbahay ko araw-araw. So, ang naging sistema ko dito, dahil maliit lang yung puhunan ko na pinag-umpisahan, hinati-hati ko yung halagang 3,000. Isipin nyo, kasya na doon yung sabon, dilata, shampoo, alak, sigarilyo, candy, noodles, at kung ano-ano pa. So, paano nangyari yon? Simple lang mga kasari, konti-konti lang kada items yung binili ko. 3 piraso lang ng sardinas kada flavor, 3 Lucky Me lang, isang maliit lang na pack na detergent, isang tiga-ani man lang. Kaya kapag may bumiling isang sardinas dyan noon sa akin, bungi na agad yung nasa display ko. Kasi 3 lang yung sardinas ko. So, bungi na agad. Pag may bumiling 3, wala na agad akong stock. Pero wag kayong mahihiya kung bungi ang display nyo or kakaunti yung paninda nyo sa umpisa. Ang mahalaga, umiikot yung pera nyo. So, nililista ko kaagad sa hapon kung ano yung nabili sa maghapon. Tapos, ito na yung matinding diskarte ko mga kasari. Ang asawa ko, pinabibili ko sa kanya sa bayan bago siya umuwi. Kasi ang asawa ko ay parang konduktor siya ng jeep. So, ang biyahe niya ay nadadaanan niya yung bayan. So, bago sila umuwi dito sa bahay, pinapadaan ko muna sila sa bayan para mamili nung inilista ko nung hapon. Para pagdating niya sa tanghali, daladala niya na yung paninda na pinamili ko. Ganun lang yung sistema ko mga kasari. Bakit ko yung ginagawa? Para libre sa pamasahe. So, iniiwasan ko talaga magkaroon ng expenses o bawas doon sa puhunan ko. So, bawat piso dapat mapunta lagi sa paninda. Pag may pumupuntang bayan, nakikisabay ako. Ayan, kasi mahal nga dito yung service ng tricycle. Pag sisita ka or special ride ka talaga, mababawasan yung kinita mo, mapupunta na lang sa pamasahe sa tricycle na halagang 100 balikan. Ang isang malaking hamon, 'di ba, pag may mga anak ka, pag nagtitindahan ka, yung pamilya mo mismo, lalo na kung may anak ka. Dati nung maliliit pa yung mga anak ko, sinisigurado ko na ang tindahan ko ay hiniwalay ko sa bahay. Pero magkatabi siya, pero yung mga anak ko kasi nakatambay lagi sa bahay. Hindi kasi ganun kalaki yung tindahan ko, walang matatambayan. So, bakit? Para hindi sila maengganyo o matakam na basta-basta kumukuha ng paninda ko. So, mahirap kasi yung kukuha lang ng isa tapos hindi na mababayaran. So, ang mangyayari, malulugi talaga ang tindahan mo pag ganun. Pag laging kinukuhanan, kahit isang chichireyan,
bawas yung sakita mo. So sa halagang 3,000 na puhunan, kailangan talaga ng disiplina dahil maliit lang na halaga yung inumpisahan natin. Ayoko kasing mangutang ng malaking puhunan pero poproblemahin ko pa yung pagbabayad sa utang. So ang ginawa ko, nagtiis ako na hindi ikonsumo yung mga paninda namin. Kahit may gusto akong bilhin, may hawak akong pera. Kahit may gusto akong bilhin, kainin, hindi ko kinakain. Mga tinda ko bawal galawin hanggat hindi kumpleto ang stocks at hindi pa siya lumalago. So ganun yung naging target ko, talaga nag-focus ako ng bonggang-bongga na kailangan this time ay lumago na yung tindahan ko, hindi nung katulad nung nakaraan. So ito yung computation na gusto kong matutunan yung mga kasari. Example lang to dati ha. Ngayon kasi malalaki na ang mga kota natin, palibasa mahal na yung mga bilihin. Kung dati ay 300 lang ay yung nagiging kota natin, ngayon pinakamababa na 1,000 kasi ang mamahal na talaga ng bilihin. Ilang items lang yung nabibili ng mga suki natin sa halagang 1,000. So ganito yung nangyari sa akin dati. Sa unang araw, kunwari, unang bukas ko, bumenta ako ng halagang 300 pesos lang. So ang kita ko doon, sabihin na natin at 45 pesos. So anong gagawin ko sa 45 pesos? Kakainin ko ba? Hindi. Ibibili ko yon ng ibang variant, ibang klase. Kung nung umpisa, mga kasari, afritada lang yung flavor ng tuna ko. Yung 555 tuna, kunwari, ay afritada lang. So, yung halagang 45 na tinubo ko doon sa isang araw na pagbibenta ko, ayan, meron akong 45 pesos. Ibibili ko yon ng ilang lata or siguro kasya 2 lata ng caldereta flavor naman para merong pagpilian ang mga suki ko. Kinabukasan na araw, may benta ulit tayo, ibibili ko naman ng ibang kulay na shampoo. So hanggang madagdagan yung mga scent or iba't ibang klase ng shampoo ko, mga kasari. Dahil laging may nadadagdag na bago, yung benta kong 300 pesos dati naging 350, 400, naging 500, hanggang sa lumaki na ng lumaki. Kasi nga, mas marami na ako na-offer na paninda sa mga customer ko. Kasi yung mga mamimili, mga kasari, yung mga customer natin, natutuwa sila pag nakikita nilang nadadagdagan yung tinda mo. Sa pagdami niyan, mas kumukutitap yung mga mata ng mga suki natin at naghahanap sila ng iba pang mabibili. So, napapabili sila ng mga chichirya kasi nakita nilang may bago kang stock. So, ganyan lang. Kaya mas mahalaga talaga iba-ibang variant kasi iba-iba yung panlasa ng mga customer natin. Merong gusto ng piatos, merong gusto ng oishi, kaya dapat iba-iba ang paninda natin. Merong gusto ng afritada, merong gusto ng kaldereta, adobo, so dapat iba-iba para malawak yung sakop ng customer na makakabili sa atin. So ayan, sa loob ng 2 buwan, mga kasari, nabawi ko na yung halagang 3,000 na puhunan ko. Napakaliit lang noon, pero noon kasi ay malaking halaga na yung halagang 3,000. So ibig sabihin, yung halaga ng paninda ko sa loob na ito ay higit pa sa 3,000 at may naitabi na akong balik puhunan. At syempre nakuha ko yan sa tiyaga at sa pag-monitor at pag-observe sa mga gusto ng mga customers ko. Actually, mga kasari, sa isa kong ang pagsubok dati, nagsimula lang ako sa halagang 1,000. Yun yung bago ako magtrabaho. So puro pambata lang yun, yung mga candy, tigpipiso na chichirya. Dati uso pa yung mga chichiryang tigpipiso. So ngayon hindi na ako nagbebenta ng mga tigpipisong chichirya dahil bukod sa mabilis kumunat yun, ay hindi na rin afford ng mga bata kasi hindi na nga siya tigpipiso. Tapos nagmahal na nga siya, nagkonti pa ang laman, kaya hindi na talaga ako bumibili. So doon sa naumpisa kong 1,000 ng mga pambata, mas malaki yung kita doon. At ang pinakamahaganda kasi doon, hindi inuutang ng mga bata kasi nga hindi sila marunong mangutang. Kaya nakakahiya din syempre sa magulang na konti lang yung laman ng tindahan, ng isang tindahan, uutangan mo pa. So wala talaga nangungutang sa akin doon, kaya ang bilis nung bentahan ko, napapalitan ko kaagad yung aking mga paninda, hindi natitenggahan ng puhunan kasi wala nga nangungutang. Kaya kahit magkano ang hawak mo ngayon, kasari, pwede kang magsimula ng pagtitindahan. Huwag kang matakot sa maliit na puhunan, matakot ka sa kung wala kang disiplina sa sarili mo. So, yun ang mas nakakatakot. So, mga kasari, paano? Sana na-inspired kayo sa kwento ng aking puhunan, nagkakahalaga ng 3,000. So, tandaan nyo, hindi basihan ang laki ng pera sa simula, kundi ang laki ng pangarap at diskarte mo, kasari. So, muli, huwag kalimutang i-comment magkano ang starting na kapital nyo. Mag-usap-usap tayo sa comment section, mga kasari. At kung gusto niyo pa na mas maraming tips tungkol sa pagtitindahan katulad nito, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aking YouTube channel, mga kasari. So hanggang sa susunod na vlog, mga kasari, tuloy-tuloy ang diskarte at ingat lagi. Bye-bye. Happy selling sa inyo. Bye-bye. Happy selling, God bless.